So, kumusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ito nga. Okay. So alam naman po natin na matindi po ang bangayan ng mga Nograles, especially nga ni Mix Nograles at saka ng pamilya Duterte. So alam naman po natin na medyo may bali-balita nga po na itong si Mix Nograles daw po ay tatakbo daw, 'di ba? Natatakbo daw po bilang mayor ng Davao City. Pero yun naman po ay usap-usapan lang. So yun nga mga kababayan, biglang sumulpot po itong issue po na to. Na dito po natin makikita na si Mix Nograles pala ay dumadayo na nga sa mga bara-barangay sa loob ng Davao City. So sa tingin nyo ba mga kababayan, sinyalis ba ito na tatakbo si Mix Nograles bilang mayor ng Davao City? At ang masama pa dito mga kababayan, hinaharangan po siya. Hinaharangan daw po siya. So mas maganda ito mga kababayan. No? So kailangan pong mag-isip-isip na ngayon ng mga taga Davao City kung karapat-dapat pa bang magpatuloy ang mga Duterte dyan sa Davao City mismo. Isipin nyo si Baste Duterte, diba? Tumaas po yung insidente ng poverty sa Davao City ng 21%. Diba? Duterte legacy. Okay? So ito mga kababayan, no? So pag-usapan natin to, no? So una kasi mga kababayan ito. So una kasi mga ka-streetwise na biglang lumabas kasi itong post na to. Dito po nagsimula ang lahat. So ngayon may kumalat po sa social media. At yung pagkalat nga po nito sa social media, hindi po alam kung saan po nanggaling. At hindi rin po alam kung kaninong opisina ba talaga ito nakapaskil. Itong poster po na yan. So Bisaya po kasi ito eh. So ang sabi dito, sa mga Bisaya siguro pagpasensya nyo na ako. Sabi dito, pahibalo sa tanang Dabawenyo. So, ibig sabihin nito sa Davao City. Okay? Among ginasubong ipahibalo kaninyo nga temporaryong giundag ang atong medical assistance para sa mga pribadong ospital sa Dakbayan tungod kay wala na kita hatagi og pondo sa atong DSWD. Okay? So, una kasi mga ka-streetwise, alam nyo anong mali dito? Bigla na lang lumabas itong picture na to nang wala man lang caption. So, syempre, kunwari, kung ikaw hindi ka naman masyadong maalam sa social media at hindi ka masyadong updated sa politika, unang papasok agad sa isip mo, wala nang pera yung DSWD. Agree, di ba? Kasi ayun ang nakalagay dito eh. Aming pinapaalala na temporary na hindi tayo mapagbigay ng medical assistance para sa mga pribadong ospital dahil hindi na po tayo binibigyan ng pondo ng DSWD. Ang point kasi dito mga kababayan, hindi sinabi kung kaninong opisina ito. So, syempre, pag nabasa mo to, isipin mo, sa DSWD ito. Di ba? Yun nga lang mga kababayan, mayroon pong pumiyok. Mayroon pong nagtatahol-tahol na aso. At ito po si Pulong. Okay. So, ito, no, nagbigay pa ng statement si Pulong from SMNI. So, ibig sabihin, legit po ito na statement ni Pulong kasi nga po, galing SMNI. So, syempre, SMNI Duterte yan, no? So, sabi ni Pulong dito, no, kami sa akong opisina, wala mag-ingon nga. So, Bisaya yan. So, mahirap. Okay, kasi Bisaya eh. Kasi para sa mga taga Davao eh. Yun nga, so, ang maganda dito, nakakuha tayo ng translation. So, may translation naman dito. So, ito yung translation na nakuha natin. Okay? Sabi dito, kami sa aming opisina ay hindi nagsasabi na ang DSWD ay walang pondo, kundi ang aking opisina ay hindi pinondohan ng DSWD. Okay. So ngayon, lino mga kababayan, na yung poster na nakalagay po sa pintuan ng isang opisina pala ni Pulong Duterte yon sa Davao City. So gets na. So kay Pulong pala yon. So ngayon nirereklamo ni Pulong wala dong pondong binibigay ng DSWD sa kanya. Una sa lahat mga kababayan, mali po ito. Kasi wala pong obligasyon ng DSWD na magbigay po ng pondo sa isang congressman. Di ba? Ito alam ni Tatay Jax to eh. Meron po tayong tatlong sangay ng gobyerno. Legislative, executive, tsaka judiciary. So, yung DSWD po, parte po siya ng executive. And then yung congressman po na si Pulong Duterte, parte po siya ng legislative. So, wala pong obligasyon ng DSWD na magbigay po ng pondo sa isang congressman. Ang pwedeng gawin lang ng congressman, hihingi siya ng assistance sa DSWD. Pwedeng maging tulay yung congressman sa DSWD. Ayun lang po yun, pero walang pondong bibigay. Ang problema kasi dito, di ba? Ang problema kasi dito kay Pulong, nasanay po kasi na bilyon pera ang kinakamkam nung si Digong ang presidente. So ngayon, ang iniisip niya,
may pera sa DSWD na binibigay sa isang congressman, mali po 'yun. O di ba? O di ba, no, nag-agree si Tatay Jackford sa akin. No? So, continue pa natin. Sabi dito, walang black propaganda yan, Madam Congressman. So ang pinapatama niya dito, Madam Congressman, Bix Nograles, okay? Congresswoman eh, okay? Hindi yan fake news sa aking mga minamahal na Dabawenyo dahil nag-uumapaw ang pondo ng PBA. Okay? Hinihimok ko kayong lapitan sila para sa inyong medical at financial na pangangailangan. Pera ng bayan yan, pera mo yan, kaya pakinabangan mo yan. Oh, kumusta naman pulong kung mapagsalita ka ng pera ng taong bayan yan? Ano nangyari sa 51 billion? Bakit binabaha pa rin yung Davao City? The Marcos administration suspended the DSWD medical assistance for the people of Davao. Agwantalang gaba ray ato nila, no? So so ito mga kababayan, no. Actually hindi lang po si Jason sa nag-post nito. Tingnan niyo kung gaano sila ka-misleading, no. Di ba? Tingnan niyo kung gaano sila ka-misleading. Di ba hindi po naubusan ng pondo ang isang sangay ng gobyerno kasi po meron po silang GAA every year. Ganun lang 'yon. So meron silang budget every year na kailangan nilang gamitin sa loob ng isang taon. So wala pa pong, kalahati pa lang po ng taon ngayon, so ibig sabihin nun, may pera pa rin po yung DSWD. Okay. So ngayon mga kababayan, itong point dito. Okay. Ito yung sinabi ngayon ni Mix Nograles. Okay. Tingnan nyo ha, ito malaman ito eh. Malaman itong sinabi ni Mix Nograles eh. So sabi ni Mix Nograles, pahibalo sa tanang Dabawenyo. Wag mapadala sa mga post clickbait at misinformation, ambot nga nung ganito ginapakalat ngayon at kaninong office ang nagasabi na fake news na wala ng pondo ang DSWD. Halos every week sa DSWD po ako dahil maraming nangangailangan ng tulong at lumalapit sa office namin. O yan mga kababayan ha. So sinabi dito ni Mix Nograles na siya mismo pupunta sa DSWD kasi maraming humingi ng tulong sa kanya. So, ibig sabihin nun, hindi siya binibigyan ng pera ng DSWD. Si Mix Nograles ang pumupunta sa DSWD. Sabi niya yan. Di ba? So, ngayon, sabi dito. Okay. Kung patuloy na walang pondo ang DSWD, bakit patuloy ang release namin ng medical assistance sa office? Bakit patuloy ang aming barangay caravans, including satellite office, bakit patuloy ang programs namin with DSWD para matulungan hanggat sa makakaya namin ang mga tao. So, sabi pa dito, no? Sabi niya pa dito, at bago pa man ako i-attack ng trolls dito with more fake news, paalala ko lang po, kung hindi nyo ako nakikita sa barangay nyo, para sa aming caravan, ito po ang dahilan. Ayan ha. So, ngayon ha, so may mga caravans pala yung PBA. So, hindi nakikita si Mix Nograles sa mga barangay. So, nabigay siya ng reason. Okay. So, sabi dito, itanong nyo sa barangay officials nyo, bakit bawal gamitin ng PBA ang area para sa caravan? Bakit bawal kami magbaba at maghatid ng serbisyo? At bakit bawal kami magbigay ng services sa constituents ninyo? Okay. So bawal, nagbabawal daw, di ba? So sabi niya pa dito, continue natin ha. Kung hindi nyo pa kami nakikita yan, yan ay dahil pinagbabawalan po kami pumasok ng barangay officials dahil PBA bawal pumasok sa barangay, bawal magbigay ng ayuda, bawal tumulong, mga elected officials po kayo, mga kapitan at kagawad, bakit ganyan? So yun mga kababayan. Okay. So gustong makapasok po ni Mix Nograles sa mga barangay. Ayun ang malinaw dito eh. Di ba? Well, ako hindi naman talaga ako fan ng ayuda. Hindi ako fan ng ayuda talaga. Pero well, aminin natin o hindi, nagagamit po talaga yung ayuda sa politika. At posible na ito rin ang ginagamit ni Mix Nograles. At hindi lang si Mix Nograles gumagawa niyan. Halos lahat sila gumagawa niyan eh. Oh, so ngayon, sabihin na nga natin na ganoon na nga yung sistema eh. Sistema ng taong bayan yan eh. Oh. Tayo alam naman po natin, 'di ba, na ang ayuda ginagamit po sa politika. Itong mga binibigyan, hindi nila alam 'yon. Para sa kanila, importante naman sa kanila na mabigyan sila ng ayuda at nakita yung politiko para sa PR. So ang point niya natin dito mga kababayan, bakit, 'di ba? Bakit pinipigilan si Mix Nograles ng mga Duterte na makapasok sa loob ng mga barangay? Siguro alam niyo naman kung bakit. 'Di ba? Alam naman po natin mga kababayan na tuwing LGU elections,
tuwing mayoral elections, di ba? Tuwing local elections, malaki po ang impluwensya ng barangay captain. Alam po natin yan. Malaki po. Dapat po kasi, in reality mga kababayan, no, dapat po kasi yung mga barangay captain, dapat po non-partisan yan. Non-partisan dapat yan eh. Pero dahil nga po bulok na sistema na ginawa po ng sistemang Pilipinas, di ba? Nagagamit po yung mga barangay captain. So ngayon, mga ka-street isang point natin dito, hindi naman po gagawa ng ganyang klase na hakbang itong mga barangay captain na pigilan si Migs Nograles na pumasok sa loob ng barangay kung walang nag-utos. Di ba? So sino nag-utos? Si Mayor. Alangan naman, di ba? Alangan naman ng presidente. Di ba? Alangan naman, di ba? So si Mayor ang nag-utos nito. So ang point dito mga kababayan, ito para sa akin, no, talagang nagbigay ito ng malaking question eh. Tandaan po natin na si Migs Nograles po taga Davao City yan. Pero yung party list niya, hindi lang naman siya based sa Davao City. Di ba? Hindi lang naman based sa Davao City yung party list ni Migs Nograles, buong Pilipinas yun. Kasi nga, PBA party list yun eh, di ba? So, nakafocus siya ngayon sa Davao City. At gusto niya pumasok sa mga barangay. At pinipigilan nga siya ng mga barangay officials. So, bakit? Di ba? So, hindi nga. Para sa inyo. Di ba kasi once na pinapasok mo si Migs Nograles na merong isang katutak na pamimigay na pera galing DSWD, talagang threatened talaga ang mga Duterte dito. Di ba? So, ngayon, ang point kasi dito, alam ko naman na marami na rin may ayaw sa mga Duterte sa Davao City. Yun nga lang, syempre, takot. Takot baka ipa-ganon. Di ba? Baka ipa-ganon. Especially kung barangay captain ka. Di ba? Ito alam naman po natin, di ba, na maraming barangay captain na pinapaganon. At naniniwala ako yung mga barangay captain na pinapaganon, mga kaaway ni Mayor yan karamihan. So, di ba? So, ayan ang reklamo nila ngayon. So, gamit pa yung DSWD. Di ba? So, sorry. So, mga kababayan, sa tingin nyo ba, itong ginagawa ni Migs Nograles, isa ba itong sinyalis na tatakbo siya bilang mayor ng Davao City? Sa tingin nyo lang, no? At syempre, nagkakalat na rin kasi ng fake news itong si Pulong. Di ba? Nakakalat na rin kasi ng fake news si Pulong eh, regarding dito sa wala dong pondo yung DSWD. O, di ba? At alam ko naman yung post na yan na nilabas ni Pulong na yan, galing din po sa mga tauhan niya yan. Oh. So yun mga kababayan, no? So ayun lang po. Pambansang ano sabi nito? Sabi ni Kuya Jax, pambansang loyal supply ng bigas Davao Region inipit ng Marcos admin. Mga negosyante pumalag na. Ay. Hindi, Tatay Jack first, wag po kayo maniwala diyan kay pambansang loyal, no? Ayun yung sinasabi ko eh. Siya, yung dati PBBM supporter na vlogger na nagrereklamo sa akin dati kasi hindi raw nakakakuha ng allowance kay PBBM. Una sa lahat kasi, kung kayo po ay taga-suporta ni PBBM, wag po kayong aasa ng allowance kasi nga po, Ilocano po si PBBM. Port Korea eh. Port Korea. Ayun. Syempre, nainis si pambansang Langaw. Nainis. Umalis. Lumipat kay Duterte. Ngayon, sagana siya ngayon. Di ba? Sagana siya ngayon. Nakapag Hong Kong, nakapag what do you call this? Nakapag Macau. Di ba? Pagkatapos, ang nakakatawa dito mga kababayan, di ba? Meron pa siyang share doon sa Waxis ba yun? Waxis? Sa Waxis. Sabi niya sa akin eh. Meron daw po siyang share sa Waxis. Yung restaurant nga po ni Kibuloy. At alam niyo kung ano nakakatawa dito? Di ba? Yung Waxis po, nagbebenta po ng baboy. Nagbebenta po ng baboy yung Waxis. Tapos siya Muslim. Isipin niyo yan, no? Muslim ka na meron kang share sa isang restaurant na nagbebenta ng baboy. Ang tawag doon haram. So yun mga kababayan, no? Excuse me. So yun mga ka-streamers, no? So dyan po sa 800 po na nanonood ngayon, so hindi pa po nakakapag-like, palikta na po ng video po na to. O dyan po sa Team Replays, ano nga po masabi nyo nga po dito sa nangyayaring politika sa loob ng Davao City? Sa tingin nyo ba, ito nangyayari po na to ay posible talagang tumakbo bilang mayor si Migs Nograles
Kasi pinasok niya yung mga yung mga barangay eh. Di ba? So yun na, babayan. So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So thank you mga ka-Streetwise, no? And the next topic po tayo, no?